Habang kayo ay natutulog kagabi, ang tropikal na Pasipiko ay naglabas ng isang mahalagang ulat na babago sa takbo ng panahon sa ikalawang bahagi ng buunang ito ng Hunyo. Kanilang 2:00 ng madaling araw ngayong araw, ika-17 ng Hunyo, taong 2026. Opisyal na itinaas ng mga eksperto sa panahon ang antas ng isang low-pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility na binansagang D06. Ang sistemang ito ay mayroon na ngayong katamtaman o medium na tsansa na maging isang ganap na tropical depression sa loob ng susunod na 24 na oras. Ito ay isang malinaw na paalala na ang mga mapayapang araw ng bansa ay mabilis nang natatapos at ang atmosfera ay muling nag-ipon ng lakas. Ngunit habang binabantayan natin ang malayong banta na iyan, may mga kasalukuyang sistema naman na kumatok sa ating pintuan ngayon. Mula sa maulang easterlies sa silangan hanggang sa napakabilis magbagong localized thunderstorm na babaybay sa Metro Manila, ang susunod na 24 na oras ay nangangailangan ng inyong matinding pansin. Manatiling nakatutok sa susunod na 8 minuto para sa paghimay natin sa mga kritikal na babala sa baha, kondisyon ng dagat, at mga pagbabago sa kalangitan ngayong Miyerkules. Direkta nating itutok ang ating pansin sa mabilis na pag-unlad na nangyayari sa gitna ng karagatan. Sa nakalipas na ilang araw, binabantayan ng mga tracking model ang isang malawak na kumpol ng masamang panahon sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ang sistemang iyan ay tuluyan ng nabuo bilang isang ganap na low-pressure area na may taguring D06. Ang pinakaimportanteng ulat mula sa pulong nitong 2:00 ng madaling araw ay ang pagiging mas paborable ng mga kondisyon sa paligid ng sistemang ito. Dahil bumaba ang wind shear at nananatiling mainit ang temperatura ng karagatan, ang ley na ito ay mayroon na ngayong katamtamang tsansa na lumakas bilang isang ganap na tropical depression sa loob ng susunod na 24 na oras. Bagamat sa teknikal na aspeto ay nasa labas pa ito ng ating nasasakupan, ang katamtamang antas ay nangangahulugan na ang sistema ay aktibong nag-ayos na ng kanyang porma. Kung nagpaplano kayo para sa kaligtasan sa mga susunod na araw, ito ang sistemang dapat ninyong bantayan ng husto. Nag-ipon ito ng lakas na maaaring magtakda ng kanyang direksyon patungo sa lupa o kaya ay kurbada pabalik sa karagatan. Nakatutok ang ating mga sistema sa B06 at dapat ay ganoon din kayo. Mas malapit sa ating bansa, ang kasalukuyang takbo ng panahon sa silangang bahagi ng kapuluan ay itinatakda naman ng easterlies. Ayon sa opisyal na ulat nitong 4:00 ng madaling araw, ang mainit at basang hangin ito na nagmumula sa Pasipiko ay direktang dumarating sa silangang bahagi ng Visayas at Mindanao. Kung ang inyong araw ay may lakad sa Eastern Visayas, Dinagat Islands, Surigao del Norte, Surigao del Sur, o Davao Oriental, kayo ay kikilos sa ilalim ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan. Huwag hayaang ang sikat ng araw sa umaga ay maging dahilan upang hindi kayo maghanda. Ang easterlies ay kilala sa pagdadala ng biglaan at malalakas na buhos ng ulan. Ang mga pulo-pulong pag-ulan at matitinding thunderstorm ay may mataas na tsansang sumiklab habang lumilipas ang araw. Dahil ang mga bagyong dala ng easterlies ay siksik sa tubig at mabagal kumilos. Naglabas ng direktang babala ang kawanihan ng panahon para sa mga lugar na ito na posibleng makaranas ng mga flash flood o landslide sa tuwing tatama ang malalakas na thunderstorm. Ang lupa sa mga probinsya ng Surigao at Davao Oriental ay nakasipsip na ng maraming tubig sa nakalipas na linggo. Ang biglaan at matinding buhos ng ulan ngayon ay madaling magdulot ng pagguho ng lupa o gawing mapanganib na ilog ang isang ordinaryong kalsada. Kung kayo ay nasa mapanganib na lugar, ihanda na ang inyong mga plano sa paglikas. Para naman sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng bansa na hindi naaabot ng easterlies, ang kwento ng inyong panahon ay dala naman ng mga localized thunderstorm. Ito ang mga klasiko at dulot ng init na pag-ulan na mabilis na bubuo sa tuwing sasapit ang hapon, lalo na sa mga araw na nagbabago ang ihip ng hangin. Ang mga residente sa Kalakhang, Maynila at sa iba pang mga probinsya ay makararanas ng halo-halong bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin. Maaaring maging maayos ang umaga, ngunit habang niluluto ng matinding sikat ng araw ang lupa, pinupuwersa nito ang halumigmig na mabilis na sumingaw pa itaas. Ang pagkilos na ito ay lumilikha ng mga localized thunderstorm na kayang magbagsak ng napakaraming tubig sa isang partikular na barangay habang ang karatigbayan naman na ilang milya lang ang layo ay nananatiling tuyo. Ang panganib dito ay katulad din ng sa silangan.
Nagbabala ang opisyal na ulat na posibleng magkaroon ng mga flash flood o landslide sa panahon ng matitinding localized thunderstorm sa iba pang bahagi ng bansa. Sa mga lungsod tulad ng Metro Manila, ang mga panandalian ngunit malalakas na buhos ng ulan ay kilala sa mabilis na pagpuno sa mga daluyan ng tubig sa loob ng kulang sa 30 minuto. Kung kayo ay bibiyahe o may mga aktibidad sa labas ngayong hapon, magmasid sa kalangitan at kung magdilim ang ulap ay humanap agad ng matibay na masisilungan. Para naman sa ating mga mangingisda, mga nagpapatakbo ng mga barkong kargamento, at mga manlalakbay sa dagat, ang kondisyon ng hangin at dagat ay nagpapakita ng kaunti ngunit mahahalagang pagkakaiba depende sa kung saan kayo maglalayag ngayon. Sa mga karagatan ng Luzon at Visayas, ang hangin ay ihihip mula sa timog silangan patungong timog kanluran sa bilis na mahina hanggang sa katamtaman. Gayunpaman, ang mga baybayin ay maaaring maging mabuhay na may taas ng alon mula 0.6 hanggang 1.8 metro. Ang itaas na hangganan na halos 2 metro ay nangangahulugan na ang mga maliliit na sasakyang pandagat ay dapat mag-ingat, lalo na kung may thunderstorm sa hapon na magmumula sa lupa patungo sa dagat. Sa paligid naman ng Mindanao, medyo iba ang kondisyon. Ang hangin ay magmumula sa silangan patungong hilagang silangan sa bilis na mahina hanggang sa katamtaman. Ang mga baybayin ay banayad hanggang sa may katamtamang pag-alon, ngunit mas mababa ang mga alon na nasa 0.6 hanggang 1.2 metro lamang. Bagamat ang pangkalahatang kondisyon sa buong kapuluan ay maayos para sa normal na paglalayag, tandaan na ang anumang thunderstorm ay kayang magdulot ng malalakas na bugso ng hangin at mapanganib na mga alon sa isang saglit lamang. Upang maunawaan kung bakit ang ating atmosfera ay handang-handa para sa mga thunderstorm ngayon, kailangan lang nating tingnan ang mga naitalang ekstreme na temperatura at halumigmig sa nakalipas na 24 na oras na nagtapos nitong alas 8 kagabi. Nagsimula ang ating araw kahapon na may pinakamababang temperatura na 25.4 na antas Celsius bandang alas 5 ng umaga. Sa mismong oras na yon, naabot ng atmosfera ang pinakamataas na relative humidity na 74%. Ang napakataas na antas ng basang singaw na ito ang nagpapaliwanag kung bakit napakabigat at napakainit ng hangin na nagdulot ng maalinsangang madaling araw. Habang umaakyat ang araw, ang temperatura ay pumalo sa napakainit na 34 na antas Celsius bandang alas 2 ng hapon. Upang mapunan ang matinding init na yon, ang pinakamababang halumigmig ay bumaba sa 56% bandang alas 11 ng umaga. Kapag pinainit mo ang hangin na may taglay na 74% basang singaw patungo sa 34 na antas, lumilikha ka ng napakalaking enerhiya sa atmosfera. Ang natitirang enerhiyang iyan ang kasalukuyang nakabitin sa ating kalangitan ngayon, na nagsisilbing panggatong para sa mga localized thunderstorm na inaasahan natin ngayong hapon. Bilang pagtatapos sa ating 8 minutong ulat, tingnan natin ang mga oras ng pagsikat at paglubog ng araw at buwan sa Metro Manila upang matulungan kayong iayos ang inyong biyahe ngayong gabi o ang inyong schedule bukas ng madaling araw. Ang araw ay sumikat kaninang alas 5:27 ng umaga na nagdala ng maagang liwanag sa kabisera. Kung tinitingnan ninyo ang oras ng inyong pag-uwi mamayang gabi, ang paglubog ng araw ay magaganap ng eksaktong alas 6:27 ng gabi, na nagbibigay sa atin ng mas mahabang araw habang papalapit tayo sa summer solstice. Para naman sa mga nagbabantay sa buwan at sa pagbago ng tubig dagat, ang pagsikat ng buwan ay naganap kaninang alas 7:26 ng umaga at ang paglubog nito ay nakatakda sa alas 8:50 ngayong gabi. Ang liwanag ng buwan ngayon ay nasa napakababang 8% lamang. Nangangahulugan ito na makararanas tayo ng isang madilim na kalangitan sa gabi. Kung ang mga localized thunderstorm ay liliwanag at mawawala sa inyong lugar mamayang gabi, magkakaroon kayo ng magandang pagkakataon na tumingin sa mga bituin dahil ang kaunting liwanag ng buwan ay magbibigay daan upang mas maging masining ang sikat ng mga bituin sa langit. Para sa ating huling paalala sa kaligtasan ngayong Miyerkules, tandaan na ang panahon sa tropiko ay mabilis na bumibilis. Panatilihing malapit ang inyong mga payong, lumayo sa mga mabababang kalsada na madaling bahain sa tuwing may malakas na ulan, at patuloy na bantayan ang mga ulat tungkol sa B06. Ang kaalaman ng inyong pinakamahusay na sandata upang manatiling ligtas. Maraming salamat sa inyong pakikinig, manatiling tuyo, at magkaroon po kayo ng isang ligtas at tiwasay na araw.